Hi guys! For today's vlog ay magsishare na naman ako sa inyo ng isa na namang trending at patok na pang negosyo recipe ngayong darating na Kapaskuhan. At dahil nga bare months na naman mga mare ay eto naman ang gagawin nating pang negosyo dahil siguradong patok na naman ngayon ang mga ganitong pang negosyo. At kung nag-iisip ka nga rin ng pwedeng inegosyo ngayong bear season ay pwede mo na itong itry dahil napakaliit lang ng puhunan at napakadali lang din itong gawin. Yes mga mare, dahil hindi na natin kailangan gumamit dito ng oven dahil kahit sa kawali lang ay pwede na natin itong lutuin. Kaya naman huwag na nating patagalin mga mare, tara at umpisahan na natin. So, gagamit tayo dito mga mare ng hot cake or pancake mixture. Bale, 3 piraso po yung gagamitin ko or 3 pack. Bale, 600 grams po lahat itong 3 na to. Una nga mga mare ay pagsasama-samahin muna natin yung ating mga dry ingredients sa ating mixing bowl. So, inuna ko na nga pong ilagay itong ating pancake or hot cake mixture. Next naman ay yung ating sugar. So, bali combination po yan ng washed and ng white sugar. Tapos ay ilagay na rin natin yung ating 1 cup ng all-purpose flour o yung ating harina. Pwede po kayong gumamit dito kahit yung 3rd class lang na harina. And then, next naman mga mare ay ilagay na natin yung ating 2 cups ng glutinous rice flour. And then, maglalagay din po ako dito ng 3 tablespoon ng baking powder. Tapos ay i-mix lang po natin ito ng maayos hanggang sa mag-well combine na po lahat yung ating mga dry ingredients. At para naman po sa exact measurements ng mga ingredients na nilagay ko, ilalagay ko na lang po sa description box below. And after mixing ay iset aside po muna natin yan at next naman natin gagawin ay yung ating wet ingredients. So naglagay lang po ako ng 3 pirasong itlog medium size. And then yung ating melted butter. I-mix lang po natin ito ng maayos hanggang sa mag-combine na po yung ating melted butter at yung ating 3 pirasong itlog. At next naman po ay ilagay na natin yung ating coconut milk or yung ating kakang gata. Pwede po kayong gumamit dito ng Coco Mama or pwede rin naman kayong gumamit ng fresh na gata. Tapos, ang next naman po ay pwede na nating paghaluin ngayon yung ating wet and dry ingredients. So, dahan-dahan lang po muna yung paglagay natin ng ating wet ingredients para po mahalo natin ito ng maayos. Pagkatapos naman ng ilang minutong paghahalo mga mare ay ganito na po yung kakalabasan ng ating mixture. So dapat po ganito yung ma-achieve natin na consistency. Hindi po siya masyadong malapot and hindi rin naman masyadong malabnaw. And make sure lang po na wala na itong buo-buo. At pagkatapos nga po natin itong haluin ay iset aside muna natin at i-rest for at least 10 to 15 minutes. At para naman sa ating toppings mga mare, gagamit ako dito ng salted egg or yung ating itlog na maalat and gagamit din ako dito ng cheese. Tapos ay gagamit din tayo dito ng margarine or pwede kayong gumamit ng butter. Ang gamit ko po pala dito ay yung sweet blend pero pwede naman kayong gumamit nung kulay yellow. And then syempre gagamit din tayo dito ng ginadgad na nyog para sa ating toppings. At dahil nga bibingka ang ating lulutuin mga mare ay gagamit tayo dito ng dahon ng saging at ginupit ko lang po ito ng pabilog. At ayun lang lahat mga mare, tara at umpisahan na natin ang pagluluto. At una nga po ay mag-grease muna tayo ng margarine o kaya naman ay ng butter dito sa ating pan.
Tapos ay ilagay na rin natin yung ating dahon ng saging at saka tayo maglalagay ng ating bibingka mixture. At pagkatapos ng ilang minuto mga mare, saka natin ilalagay yung ating toppings, which is yung ating cheese at yung ating salted egg. At after naman po nating mailagay yung ating toppings, ay tatakpan muna natin ito ng mga ilang minuto. And after 1 minute mga mare, ay balikan natin yan. At kapag nga po nakita nyo na meron ng bubbles sa ibabaw, maglagay ulit tayo ng isa pang dahon ng saging. Tapos ay saka po natin ito babalik na rin. Bali lulutuin po natin ng 1 minute bawat side nitong ating bibingka. Pero kung gusto nyo naman po na may pagka-toasted yung inyong bibingka, ay pwede nyo pong habaan yung oras ng pagluluto. So, ganun lang po kadali at uulitin lang po natin yung process hanggang sa mailuto na natin lahat yung ating mga bibingka. And konting tips lang mga mare, kapag nga po maglalagay tayo ng toppings, dapat po ay hintayin muna natin na may konting bubbles na bago natin ilagay yung ating cheese at yung ating salted egg. Medyo ninipisan lang din po dapat natin yung ating mga ilalagay na toppings para hindi naman yan lumubog sa ating bibingka. Ganito nga pala mga mare yung sinasabi ko sa inyo, dapat ay may ganitong bubbles na sa ibabaw bago natin yan baliktarin para po siguradong luto na po yung ilalim bago natin yan baliktarin. Ganito po pala yung itsura ng niluto ng 1 minuto and ganito naman po yung itsura ng niluto ng mahigit sa 1 minuto. So medyo may pagka-toasted po siya. At ayan nga mga mare, eto na po yung mga nailuto ko na mga bibingka. So bali hindi pa po ako tapos sa pagluluto at medyo marami-rami pa po yung aking lulutuin. At sa recipe na to mga mare ay makakagawa po tayo ng 20 to 30 pieces ng bibingka. Depende po sa size na inyong gagawin. And para naman po sa price ng ating bibingka, pwede nyo po itong ibenta ng 35 pesos each o kaya naman ay 3 100 or 3 for 100. At ngayon naman mga mare ay maglalagay na tayo ng toppings. So nagbrush lang ako ng konting margarine sa ibabaw. At pagkatapos naman ay maglalagay na tayo dito ng ating nyog or yung ating ginadgad na nyog. At next naman mga mare, ipapakita ko naman sa inyo yung loob nitong ating bibingka. At makikita nyo talaga mga mare na talagang bibingka pa rin ang kakalabasan nito kahit na hindi tayo gumamit dito ng oven. O kaya naman ay yung lutuan ng bibingka. And para naman sa lasa nito mga mare ay talaga namang napakasarap. At paniguradong babalik-balikan ng inyong mga customer. So, ganun lang kadali mga mare at meron na tayong patok at trending na pang negosyo ngayong darating na Kapaskuhan. Kaya naman kung isa ka sa naghahanap ng pang negosyo recipe ngayong Burr months,
pwedeng-pwede mo na tong umpisahan kahit sa harap lang ng inyong bahay. Again mga mare, para po sa presyo nitong ating bibingka ay pwede nyo po itong ibenta ng 30 to 35 pesos each. Pero mag-base din po kayo sa kung magkano yung nagastos nyo sa mga ingredients na ginamit. At hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating pangnegosyo recipe for today. And thank you so much for watching po and see you again sa ating susunod na pangnegosyo recipe. God bless!